Okay, si Conchal Mars Tapayan atong majority floor leader sa Sangguniang Panglusod din sa Sinaktan. So sa amin si Conchal, nakaisgot tayo kaganiha ka bahin ni Honorable Bation. Pali ko, sa process ni Conchal? Sumala sa kusulti kanina, expire na ang termino ni Conchal Bation. Oo, dayon. Sa balaod na sa tulong ka terms, kada term 3 years, asyong sa 2015, so plus 9, 2024 expire ang termino. Expire last August 3, last Saturday. So, wala sa official nga representation sa council. Muna nga, wala mag-recognize for the record, officially, nga member sa City Council after August 3. Pero, naman sa hangyo sa mayor, sa letter, nga hangyo nga i-extend sa po 5 months, meaning from August 3 up to January 3, 5 months. Nga huli pa ang iyang panahon katawala sa kaasong office. Kay katawala siya last July 1, 2019 sa among first term. No, mahino man nga wala mo sa recognize. Kay tanahon pa na mo ang iyang record puro sumibago, tanahon na mo ang iyang credentials nga basehan gyud nga i-accept sa council. Una nga na recognize na mo only after 5 months. Along with the other IPs nga representatives sa ubapon nga munisipyo o siyudad sa itong probinsya. Ginungan sila. So, muna, as of now, expire na yung term, but nasa request for extension. Wala pa approval si Mayor, so, amo rin siyang idawat, temporary. Pero voluntary? Voluntary on a voluntary basis. Officially, wala sa official recognition. Antod nga dili maabot ang Antod na wala approval si Mayor. Kung approve, then we'll pass a resolution recognizing her until January 3, request for 5 months, ipinin sa approval sa Mayor. So, naamuwi later ang NCIP sa province nga naghangyo nga the LGO ay ang wordings may consider filling up the 5-month period nga nawala sa iya. So, kanang may consider, meaning permissive ang tono, dili mandatory. So, it leaves a discretion to the city mayor whether to consider or not. So, matagal lang tas panahon nga makarespan atong hatag mayor sa iyang hangyo na ma-extend ang iyang termino for 5 months. Ikan August 3, tama sa January 2025. kung i-approve ni Kung Mayor. ma-approve. In the meantime, yung payroll, di lang sa namo ipalihok, kay wala man tayo legal basis. Wala po tayo nakita nga certainty sa ginaingon nga holdover theory, sa holdover siya. In the meantime, wala pa sa successor. And holdover, meaning si continue holding office, until time nga na iyang successor nga elected na, qualified na, and ready to assume office. So muna, in the meantime, wala may official recognition siya. Okay. Salamat kayo, Conchal. Kabayan sa ato ang mga barangay dispute, Conchal. Unsa musubmit gid siya o mga dokumento? Ang tuyo sa City Council nga, ang dispute sa barangay dispute sa ilang area, at yung masitol. Mahuman. Unsa mo masitol? Through an ordinance. So, number 1, ato lang tan unsang area nga disputed. Ang area sa ng dispute. Unsay claim sa barangay nga wala mosugot ang lain barangay. So nangay may plan sa area nga dispute. Then atong aming pre-hearing nag hangin may sa mga barangays concerned. There are 14 barangays nga 14 pairs of barangay no nga na-dispute. So hangin may masubmit o dokumento o plan na makita ang area nga na involved nga disputed area. Hanto karon wala sa masubmit.
1 month from June 7 to July 27 na until now August na wala silang submit. So doon na tayo deadline nga hatag nila July 27. O atong ibang talang gani atong miagi itong June 7 nga nasabtan ba ninyo ang yung gi-require nasabtan kaya ba nyo kaya until now wala yung submit. So tingala ta nga unsa ba sito dispute kung wala tayo dokumento ba sa disputed nga amra kay pod nga nag-claim nga ilang area mo sa amin sila ilang prueba ilang dokumento nga Ila. nag-establishar sa ilang posisyon nga ilahan ng area. Example, naslay balaod nga gihimo ang barangay nga muna area liko na nga prueba. Example, naslay SIS plan ikan sa DNR nga ang ilang area mo ni lapita. So isimita nila para makita sa City Council. Kay kung makita na sa isamitan ng dokumento nga maghatag priba sa ilang claim nga ilang nga area ihiring sa konseyo kung asa sakto kaya ba sa barangay o sa Pikas barangay ay sakto nila maghimo may ordinansa nga mag-delineate sa ilang boundary para masulbad na nga itong boundary dispute. Pero wala ang record dili ka hearing ang council as a court kung what na record submit. I hope the barangay councils o these barangays will understand na ang gusto sa council na isitol gid ang boundary dispute dugay na panahon, no? Bilang may aging administrasyon nga nag-attempt na masitol ang dispute wala gid nahitabo. So right now we want to settle these disputes by requiring these documents for us to decide as a quasi-judicial body. Wala pa, so di pa mahiring. So pa pagsulbad maghimo tag ordinansa. Kato mga barangays nga nagpahayag nga ilang surbaro na ilang dispute on their own, no? Na nasa resolution ni pagwala nga they will negotiate settle the dispute. Ang ayon labaton maghimo sila ordinansa. Joint ordinance. Ordinansa nga ilang dili asa ilang boundary para isubmit sa council para atong desisyonan. So mawala na ilang dispute. Kung karon wala pa lagi mo, lang will negotiate, will settle. Why ko manan? Han sa katuran nito dispute, di pa pili mo sulbad. So if she want to settle, di negotiate, then come up with an ordinance nga in due time, nga dili po dugay na submit city council para atong madesisyonan nga mo na ni inyong dispute. I will render the decision approving the agreement of these barangays nga wala na dispute pero na ay mga mapa na ay mga technical description boundary sa barangay para permanente na nga wala na dispute. Okay. Salamat kayo si Konsyal Marcelian Tapayan ng itong majority floor leader. Salamat kayo, Konsyal.